Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama na magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Nakakalungkot po mga kababayan, ang ating dating Pangulong Duterte ay bumabagsak na po dahil po sa kanyang katandaan at siyempre po may mga karamdaman ay napapabayaan po sa loob ng ICC. Ibang klase po ang ito kasi mga banyaga, kasi mga binayaran ito eh. Hindi po ba? Pinatotohanan po ni Saldico at ng mga Marines na ito po ay nagamit sa politika dahil nabayaran di umano ang ICC. At mismo sila nagpalabas. Nagpalabas po ang ICC na talagang ang dating Pangulong Duterte ay bumabagsak. At ang tanong, tumatama pa yata ang ulo, mga kababayan. At yan po ay pinatotohanan din po ni Atty. Roque. Katulad po nito mga kababayan, yan po pinalabas sa news. Pinalabas na po yan, binalita na po yan. Mga kababayan, basahin ko po. ICC Registry, Duterte under cell monitoring. Did have a poll or rare occasions. Grabe, no? Talagang nakakalungkot po isipin na yung presidente na nagbigay po ng katarungan, lalong-lalo sa mga biktima ng mga gumagamit ng pulburon, mga masasamang tao, hindi lang naman po yung mga gumagamit, hindi po ba? Yung mga talaga nagpakasama na handyan pa yung makakaliwa, binigyan ng katarungan, binigyan ng seguridad ang mga Pilipino sa mga masasamang tao, pero ang ganti sa kanya, ang ganti ng isang pangulo na gumagamit pala di umano ng pulburon. Parang iginanti niya ang mga kapwa niya gumagamit ng pulburon di umano. Ito yata ang naging ganti niya sa mga kapwa niya gumagamit di umano. Ibang klase. At syempre po may kasama pong matinding pamumulitika. Kasakiman, kagahaman. Kasama po yan eh. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Atty. Roque, mga kababayan, sa nalalaman niya po sa nangyari kay dating Pangulong Duterte at nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Ito po si Atty. Roque. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari itong mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay sa pamilya. No? Now, ang nagsabi po sa akin dyan na isang nagtatrabaho sa loob, no? At medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya at dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya naglalakad lang, tumutumba na at tumataba ang ulo. Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa full-blown na paglilitis na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo? At ang problema dyan, unlike doon sa confirmation of charges at saka yung mga naunang mga pagdinig na po pwedeng hindi sumipot si Tatay Digong, dito kapag meron ng paglilitis, kinakailangan sumipot siya dahil kinakailangan makonfront niya mga witnesses at saka mga witnesses, makonfront din siya. Yan ba ang tao na kaya pang harapin na hindi na makalakad ng tama at tumutumba? Sa tingin ko, panahon na rin para ang pamilya pag-isipan.
Ano ba talaga ang pananagutan ng ICC na paulit-ulit na palang natutumba si Tatay Digong, hindi pinagbibigay alam kita sa pamilya? Ano ba ang mga naging epekto initong paulit-ulit na pagtutumba at tumatama ang ulo sa kanyang pag-iisip? Meron na bang pananagutan ng ICC dahil nga alam naman nila na bilang 82 anyos na tao, kinakailangan mas masinsinan ng pagbabantay dyan dahil pa sa kanyang ordinaryong paglalakad, natutumba na siya. Sa tingin ko po walang immunity ang ICC. Wala pong immunity yan, hindi yan estado. So kung talaga mapapakita natin ang pabayang ICC at patuloy nilang kinukulong ang Tatay Digong na hindi na kaya talaga humarap sa ganitong mga paglilitis at may mangyari sa kanya, at sana naman wag na nating antayin ang pangyayari sa kanya, talaga magkakaroon ng pananagutan ng ICC. Ang question, sino ba mananagot dyan? Ang mga West ba? Ang mga registry ba? Ang mga bansa ba na merong mga miyembro ng ICC? Well, wag natin kakalimutan, bagamat hindi pa natin sigurado kung ano mangyayari sa ganyang litigation, sana nga hindi na umabot na tayo magdedemanda dahil meron ng abirya na nanggaling kay Tatay Digong. Ngayon pa lang, sana masusi ng pag-aralan ng bagong trial chamber kung kaya pa ni Tatay Digong na humarap sa mga paglilitis na ito. Ako naman, hindi ako dalubhasa, pero kung naglalakad ka lang, paulit-ulit ka nang natutumba, ibig sabihin, wala ka na talagang kakayahan para harapin ang ganyang paglilitis. Ang hahanapin ng korte dyan is kung kaya pa ba ni Tatay Digong unang-una na physically humarap dyan sa paglilitis na yan. Pangalawa, yung kanyang estado ng pag-iisip. Kung kaya pa ba niyang magbigay ng instruction sa kanyang mga abogado kung ano magiging depensa niya. Ang problema, bago pa man madala si Tatay Digong sa Pilipinas pa lang, ako'y palaging tinatawagan at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. No? So yan po ay palatandaan na meron ng Alzheimer's. Ako naman po, talagang bihasa ako dyan sa Alzheimer's dahil halos lahat ng matatanda ako po nag-alaga sa Pilipinas. Dahil ako lang po natira sa Pilipinas, ako nag-alaga sa lolo, sa lola, sa nanay, sa tatay, sa dalawang tiya. At alam niyo ba nasa pamilya namin yung Alzheimer's. Kaya lahat sila, bago pa ba may Alzheimer's. So ako, hindi lang po si Tatay Digong yung tumatawag sa akin na paulit-ulit ang mga sinasabi. Pati po si Presidente Erap, ganyan din po. Ang pinakamatindi talaga si President Erap kasi tumatawag yan mga 7 beses, 8 beses at para-parehong sinabi. Ako naman, nabanggit ko lang yan na minsan kay Senator Jinggoy, hindi sa ayaw ko siyang tumawag kasi naaaliw naman ako na tinatawagan ako ni Presidente Erap. No? Pero nung nasabi ko po kay Senator Jinggoy, naku, tinanggalan ng telepono si President Erap. Kaya natigil yung mga phone call namin ni Presidente Erap na hindi ko naman talaga kinukonsidera na abala, na aaliw nga ako dahil kahit papano nakakatulong ako doon sa kaibigan nating si Presidente Erap. Hindi naman po ganun katindi yung karanasan ko kay Tatay Digong. Kaya lang, talagang paulit-ulit po si Tatay Digong. So ang tanong, kaya pa ba niyang maalala kung ano yung mga pangyayari dyan sa drug war? Kaya pa ba niyang gumawa ng depensa? Kaya pa ba niyang sabihin sa mga abogado niya kung ano yung magiging depensa niya? O hindi na niya maalala? Ang problema po kasi sa Alzheimer's, sa ilang naalagaan ko, lolo, lola, tatay, nanay, 2 tiya, 2 tiyo, sa 7 kaso na inalagaan ko, over a period of collectively, sabihin na natin 15 years, wala po kasing recent memory ang mga Alzheimer's victim. Ang kanilang memory ay yung mga kabataan pa nila, matagal nang nakalipas. Kaya po, hindi ako magtataka kung ganyan din ang mangyayari kay Tatay Digong na hindi na niya maalala yung mga pangyayari nung siya ay naging presidente at yung huling termino niya bilang isang mayor na kung saan siya ay nasasakdal ngayon sa mga kaso dyan sa ICC. So sa tingin ko, kung talagang magkakaroon ng masusing pag-aaral ang dalubhasa, magkakaroon talaga sila ng konklusyon na hindi na kaya ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, dapat na siyang pauwiin doon sa Davao kung saan siya ay mananatili at mabubuhay ng mapayapa hanggang siya ay tawagin ng ating Panginoon. Siguro naman po, dahil ang ICC ay nagsasabi na sila ay nagbibigay ng katarungan, ikukonsidera nila yung pag-iisip at pangangatawan ng tao bago talaga payagan na humarap sa full-blown na paglilitis. Ulitin ko po hindi ko naman sinasabi na medyo yung mga biktima. Kung sa tingin nila ay talagang kinakailangan nila ng hukuman, dyan po sila sa Pilipinas magdemanda. Ang pagkakaiba po niya, pag dinimanda nila si Tatay Digong sa Pilipinas, at least dyan lang sa Davao RTC siya po pwedeng mademanda.
Diba? O ililipat na lang na hukuman ng Supreme Court ang venue dyan sa Davao City nang siya ay nandun mismo sa bahay niya at hindi nakakulong sa isang malayong lugar sa isang dayuhang bayan. Hindi naman po siguro masama yun. No? Dahil ang sinasabi naman natin, ang mga lokal na hukuman ay bukas at kaya magbigay ng katarungan gaya ng binigay na katarungan dun sa pamilya ni Kian de Los Angeles. So maraming salamat po sa inyo. Yan mga kababayan. Hindi naman po yan ang plano ng administrasyon ngayon na ang dating Pangulong Duterte ay litisin sa ating bansa. Hindi naman po yan sa umpisa, hindi naman yan ang plano nila Dahil umpisa nga, hindi nga tinatanggi nga nila At hindi nila kinikilala ang ICC dahil wala na po tayong wala silang jurisdiction sa ating bansa. 'Di ba unang-una pa lang tinatanggi na yan Hindi nga papapasukin nila yan nila Boying saka ni tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Hindi po. Nung binago na po nila ang panunungkulan at diskarte nila sa ating bansa. Nung binago na po nila, hindi na po tunay na paglilingkod ang ginagawa nila, ang ginawa nila. Hindi po ba? Lumihis na sa direksyon. Dahil ang ginawa pong direksyon, nakita po natin, ano po ang laman ng balita na pilit pong tinatabunan. Hindi po ba korupsyon? Doon na po sila pumunta. Doon na po sila nag-focus. Kaya nga po, kailangan po pabagsakin ng mga Duterte. Hindi lang naman po ang dating Pangulo Wala po silang pakialam kahit po may sakit ang dating Pangulo. Kasi po, wala na sa kanila yan. Dahil ang napaka-importante po sa kanila, mga kababayan, kapangyarihan. Kapangyarihan at pera, di umano. Wala na po sa kanila. Kasi kung talagang sila ay gusto nila makakuha raw ng katarungan doon sa mga biktima na sinasabi nila, bukas ang hukuman natin. Bakit hindi sila nagdemanda ron? Nandun ang hukuman. Pangalawa, sila ang nasa kapangyarihan. At kaya nilang proteksyonan sa sinasabi nilang nanganganib. Yung mga sinasabing testigo na sinasabi nga nila, libo-libo raw po ang nabiktima di ba? Mahigit 30,000. Pero yung mga testigo ay 60 lang mahigit. Nakita niyo po, kakasuhan mo, 60 lang mahigit sa kanyang panunungkulan at panahon pa ng mayor, unbelievable. Nakita niyo po ang grabing ginawa nila sa dating Pangulo. At kaya rin po nila gustong papuntahin dyan si Bato. Hindi po ba? Dahil nga po humihina na ang dating Pangulo, kailangan po nila nakapalit. Hindi kaya? O karagdagan. At syempre alam naman po natin ang ICC ay nagkakaproblema po yung ICC. Hindi po ba naka-freeze? Naka-freeze po ang asset ng ICC. Hindi po ba pinris ng Amerika? Naka-freeze po ang pera nila. Kaya po pagka nag-isip ka, nilagyan mo ng logic, ginagawa po yatang gatasan ng ICC at gamit na gamit sa politika yata ng gobyerno dahil naka-freeze ang kanilang kaperahan. Hindi kaya ang Pilipinas, ang taxpayer, ang ginagatasan ng ICC para magkaroon sila ng pera? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Kaya nga nagamit, nakidnap ang dating Pangulo. Dahil kumakapit na rin po ang ICC sa politika. Dahil sila'y naka-freeze ang asset nila. Hindi po ba? At kitang-kita naman po natin, mga kababayan, na nangyayari. Sa kabila ng 80 plus na maraming karamdaman at nagkakaroon na ng Alzheimer dahil nga sa edad, nagiging makakalimutin na. At nagiging nakakalimutan niya na lahat dahil Alzheimer yan Di ba? Dala na katandaan. Kaya nga po, paano mo lilitisin ang isang akusado kung ito'y nakakalimot na at may problema pa sa kalusugan at nabubuwal pa at mismong ICC pa ang nagsabi na totoo na nabubuwal. Hindi nga lang nila sinabi na tumatama ang ulo at hindi nila sinabi ang dahilan nung dinala nila na ospital.
Hindi po ba puro kasinungalingan ang ginagawa rin nila sa mga Pilipino at sa mga miyembro pa na natitira sa kanila? Nakakalungkot po ang ginawa po ng gobyerno ng binagawang Pilipinas. Wala pong ginawang maganda sa ating bansa dahil dinala tayo sa korupsyon at pamumulitika na mag-aapat na taon na. Diyan lang tayo dinala. Ang pera ng bansa, inispread nila. Ang pera ng taong bayan, inispread nila hanggang ICC, di umano. Napakaraming nakinabang. Mga magnanakaw na politiko nakinabang. Kaya nga po hindi nila gusto na makabalik ang Duterte dahil malilintikan po sila. Hindi po ba? Kaya po dito po mga kababayan, sana po umaksyon. Hindi lang po sana ang Pilipinas at taga-suporta ng mga Duterte ang umaaksyon. Sana po umaksyon na rin po ang mga miyembro. Ang mga miyembro po sanang natitira dyan sa ICC na umaksyon na rin sila. Nakita nyo po ang Russia, umaksyon eh. Hindi po miyembro ang Russia pero umaksyon sila. Dahil nakikita nila, politika na ang ICC. Ano po ginawa ng Russia? Hindi po ba? Ginawa pong wanted. Kinasuhan po nila ang ICC. At wanted po ang ICC sa kanila. Kaya pagka po nagkaroon ng pagkakataon ng Russia na sila ay mahuli at madakip, dadakipin din po sila ng Russia. Ang ICC, mga kababayan. Nakita nyo po? At ganun din po ang mga bansa na hindi po sila sinusunod. Mas grabe po ang nangyayari sa Israel at Iran. Nandiyan ang Russia at Ukraine. Tuloy-tuloy po, taon na. Sa Ukraine at Russia, taon na. Pero wala po dyan nagagawa ang ICC. Dahil hindi po sila sinusunod. At hindi po kinikilala ang ICC sa kanila. Tanging Pilipinas lang po na napakarami pong alagad ng batas, men in uniform ang ICC sa ating bansa. Dahil nga po ang ating soberenya ay ipinamigay na po nila di umano sa ICC. Kaya nga po lahat ng ating mga men in uniform sa ating bansa ay sunod-sunuran na po sa ICC. Hindi po ba? Ganyan po kasama ang nangyari sa ating bansa. Yung ipinaglaban po ng ating mga bayani, nagbuwis buhay para po makakamit natin ang ating kalayaan at ating soberenya, ay napakadali pong nakukuha ngayon ng mga banyaga. At ang mismo mga dating pangulo at mga senador ay ipinatatapon ng nakaupo ngayon na tinatawag na tagapagtanggol ng mga gumagamit ng pulburon. Hindi kaya. Kaya po mga kababayan, sana po magkaroon po ng kalutasan at siyempre po yung sinasabi pong sana itong ICC ay dumating din po ang karma nila. Hindi po ba? At siyempre tayo po ang maitutulong po natin mga kababayan sa dating Pangulong Duterte ay ang ating po mga dasal at panalangin na sana po ay bumuti po ang kanyang karamdaman at ang kanyang pong pangangatawan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan para po makasama pa siya ng kanyang buong pamilya at ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanya at makabalik pa po siya sa ating bansa. Kasi kung ang tatanungin po dyan ay mga kritiko, gustong-gusto po nila yan na umuwi na nakakahuna o nakalagay na sa base. Yan po, ganyan po kasasama ang mga tao na tumatangkilik po sa kasamaan. Hindi po ba lalong-lalo po sa pera. Muli po mga kabayan, dasal at panalangin po ang ibigay po natin ng ating dating Pangulong Duterte ay malagpasan niya po at mabigyan pa po siya ng mahabang buhay at kalakasan at nang makamit pa po niya ang katarungan na ginawa po sa kanya ng isang traidor at hudas at taksil sa bayan. Mga kababayan, na hindi mo po kailanman maisip na meron palang presidente na darating sa ating bansa na maghuhudas at magtataksil sa ating bansa at sa ating soberenya. Nakakalungkot. Maraming salamat po mga kababayan.
At patuloy po tayo magdasal at manalangin para po sa dating Pangulo. Thank you po sa inyo. Sana gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga tumutulong po at nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay kay Felipe Shapno ng Texas, USA, kay Mila Yi, kay Annie Jo, kay Jim Ari sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol na Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani na North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia ng Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo at shoutout po sa inyo lahat, mga kababayan. Thank you po. At tayo po mga kababayan, konting tiis lang po, magtiis lang po tayo. Talagang naghahari po ang kasamaan po ngayon sa ating bansa. Tiis-tiis lang po. At meron din pong kawakasan ng mga demonyong yan. Thank you po mga kababayan. Muli po. Bye-bye.